Kumusta mga kasaliksik? Isa na namang mataas na opisyal ng militar ng Iran ang napatumba ng Israel. Sa pinakabagong bugso ng mga airstrike, isang F-35 ng Israeli Air Force ang lumusob at matagumpay na tinarget ang isang command center sa Central Tehran kung saan napatay si General Ali Shadmani. Ayon sa ulat ng The Telegraph, si Shadmani ay bagong hirang pa lamang sa kanyang posisyon bilang wartime chief of staff. At may 4 na araw pa lamang sa tungkulin bago siya tuluyang napatay. Ang pagkakapas lang sa kanya ay hindi lamang isa pang tagumpay ng Israeli Defense Forces, IDF, kundi isang malaking hakbang sa tinaguriang decapitation strategy na target ang kabuuang military leadership ng Iran. Ang IDF ay hindi nagbigay ng detalyadong paliwanag ukol sa operasyon. Tanging binanggit nila na isang sudden opportunity ang lumitaw upang maisagawa ang strike. Ngunit batay sa mga natuklasan, malinaw na matagal nang minamanmanan ng Israel ang mga kilos ni Shadmani. Malamang ay ginagamitan ng Israel ang pinagsanib na operasyon ng IDF at Mossad upang matiyak ang tagumpay ng kanilang mga target. Nang lumabas si Shadmani mula sa kanyang pinagtataguan upang dumalo sa nasabing command center, doon na isinagawa ang walang pasubaling pag-atake. Mahalagang banggitin na si Shadmani ay hindi lamang isang mataas na opisyal. Siya ay tinaguriang pinakamalapit na tagapayo militar ni Ayatollah Ali Khamenei at may malalim na papel sa pagpaplano ng military response laban sa Israel. Ayon sa Times of India, si Shadmani ang responsable sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, at ng regular na hukbong sandatahan ng Iran. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinangangasiwaan niya ang mga operasyong pandigma at ang pag-apruba sa mga planong pag-atake ng Iran. Kaya't hindi katakataka na naging prioridad siya ng Israel. Ang papel ng Mossad sa mga naganap na airstrike ay hindi maaaring baliwalain. Ayon sa Royal United Services Institute, ang Mossad ang may mahalagang papel sa pagpapatakbo ng Operation Rising Lion, kung saan pumasok sila sa teritoryo ng Iran upang magpasok ng armas at sirain ang mga air defense systems ng bansa. Ang mga hakbang na ito ang nagbigay daan sa pagiging epektibo ng mga paunang atake ng Israel. Sa kasalukuyan, may matibay na batayan upang maniwalang aktibo pa ring kumikilos ang mga operatiba ng Mossad sa loob ng Iran at nagbibigay ng real-time intelligence para sa mga isinasagawang strike. Hindi si Shadmani ang unang target ng Israel. Noong Hunyo 13, 4 na araw bago ang kanyang pagkamatay, pinaslang ng Israel ang kanyang sinundan sa posisyon na si Major General Gholam Ali Rashid. Ayon sa mga ulat, sunod-sunod ang mga pagpaslang sa mga matataas na opisyal na itinuturing na malalapit kay Khamenei. Kabilang sa mga napatay ay si Ali Shamkhani, isang dating matagal ng tagapayo ng Ayatollah, si Muhammad Bagheri, dating Chief of Staff, si Hossein Salami, dating pinuno ng IRGC, si Esmail Qaani, hepe ng Quds Force, at si Amir Ali Hajizadeh ng Aerospace Forces ng IRGC. Sa loob lamang ng isang linggo, nawala ang ilan sa pinakamahalagang leader ng militar ng Iran. Ang seryeng ito ng mga pag-atake ay hindi lamang simpleng retalyasyon. Ayon sa The Telegraph, ito ay isang kalkuladong hakbang upang sirain ang buong estruktura ng command and control ng militar ng Iran. Ayon sa isang hindi pinangalanang opisyal ng militar, ang close circle ni Khamenei ay halos wala na. Ang karamihan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang general ay napatay na. Tila hindi lamang ang ulo ang target ng Israel, kundi maging ang braso, ini at katawan ng buong sistema militar ng Iran. Ito ay isang malawakang operasyon upang tuluyang pahinain ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng epektibong pagtugon. Dagdag pa rito, ang tagumpay ng Israel sa pagpapatumba kay Shadmani ay nagpapakita ng kahinaan sa internal security ng Iran. Kung kaya ng Israel at ng kanilang mga alyado sa loob ng Iran na magbigay ng eksaktong lokasyon ng isang bagong hirang na general, nangangahulugan ito na may butas sa seguridad ng bansang iyon. Ang koordinasyon at bilis ng operasyon ay patunay na may mas malawak pang operasyon sa likod ng mga pangyayaring ito. Isang matagalang plano ng paniniktik,
infiltration at eksaktong pag-atake. Sa panig naman ng Iran, ang pagkawala ng mga mataas na general ay nagdudulot ng matinding destabilization. Ang mga planong militar laban sa Israel ay napuputol sa gitna ng pagpapalano. Ang mga chain of command ay nagkakagulo. At ang mga posisyon ng leadership ay nananatiling bakante. Habang sinusubukan ni Khamenei na magtalaga ng panibagong pinuno, agad naman itong tinatarget ng Israel. Ang bawat galaw ng pamunuan ng Iran ay tila may nakamasid at bawat desisyon ay nagiging mitsa ng kamatayan. Ang kabuuang epekto ng estratehiyang ito ay makikita sa mismong takot at kawalang kakayahan ng Iran na makapagbigay ng maayos na tugon sa patuloy na kampanya ng Israel sa ilalim ng Operation Rising Lion. Lalong lumilinaw na ang tunay na layunin ay ang ganap na pagbagsak ng backbone ng militar ng Iran. Habang si Khamenei ay nananatiling buhay, ang lahat ng nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ay unti-unti nang nawawala. Ang tanong na lamang ngayon ay hindi kung sino ang susunod, kundi hanggang kailan makakapanatili si Khamenei sa kanyang trono kung wala na siyang sandigan. Ang ingay na mga sirena ng air raid sa Tehran ay nagsisilbing paulit-ulit na paalala kay Ayatollah Ali Khamenei na unti-unti nang nauupos ang poder na kanyang bunuo sa loob ng mahigit 3 dekada. Ayon sa dalawang mapagkakatiwalaang pinagmulan ng Iran International, inilikas ang 86 na taong gulang na lider patungong isang malalim na bunker sa distrito ng Lavizan ilang oras matapos mabasag ang balita ng pagkapaslang kay General Ali Shadmani. Wala nang ligtas na gusali sa ibabaw ng lupa, mariing wika ng isa sa mga opisyal na nakasama raw sa convoy, isang pahayag na tumagos sa kalamnan ng sinumang nakarinig. Sa kabila ng pagtatago, kinailangan pa ring magpakitang tao ni Khamenei sa isang pre-recorded address noong 18 ng Hunyo upang patunayan sa sambayanan na kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Ngunit ipinagkanulo siya ng mismong technical na bahid ng kanyang video. Ang 6 na minutong talumpati ay may laki lamang na 18 megabytes at nagtataglay ng bitrate na halos kakapiranggot kumpara sa mga normal niyang public broadcast. Isang freelance OSINT analyst mula India Today ang nagbahayag. Parang kinunan sa lumang webcam na minadaling isalpak sa isang laptop. Mapapansin ding nakalapel mic lamang si Khamenei, taliwas sa dating 2 stand microphone na lagi niyang ginagamit sa main hall ng Tehran. Para sa mga taga-suri ng intelligence, wala nang mas malinaw na senyas ng paglipat niya sa pasilidad na subterranean. Habang nakasubsob ang kataas-taasang pinuno sa ilalim ng lupa, umiigting naman ang problema sa ibabaw. 2 sa itinalaga niyang wartime chief of staff ang napatay sa loob ng 7 araw. Una si Major General Gholam Ali Rashid, kasunod si Shadmani. Sa ngayon, 5 senior generals na lamang ang natitira na may sapat na eksperyensya upang potensyal na humawak ng posisyong bakante. Ngunit 3 sa kanila'y hindi buo ang tiwala ni Khamenei, sanhi ng mga dating alitan sa IRGC. Isang opisyal mula sa General Staff Headquarters ang nagbuntong hininga. Kung sino man ang susunod, para na lang siyang karit na inihahain sa palengke. Alam na agad ng Israel kung saan titira. Dahil sa sunod-sunod na pambubulagta ng Israeli F-35, kumakalat sa mga barracks at opisina ng ministro ang chismis na may mga ahas sa loob ng organisasyon. Hindi matahimik ang bawat tanggapan. Kapag pumanhik ang isang opisyal na may hawak na folder, susundan siya ng mapanuring tingin. Kapag may nagnakaw ng sandali sa telepono, agad nagtataas kilay ang kasamahan. May mga palihim na tauhan ng Mossad sa gitna natin. Bulalas ng isang kolonel sa IRGC nang mapansing naglalaho ang ilang classified documents. Ito'y nagdulot ng mala McCarthy-istang pang-witch hunt sa hanay ng militar, mga random na inspeksyon, pagkamkam ng personal na cellphone, at biglaan kung minsan ay marahas na interogasyon sa sinumang napaghinalaan. Sa halip na tumibay ang loob ng mga kawal, tumataas ang nerbiyos maging sa ranggo ng kapitan. Sa ilang pasilidad sa Esfahan at Mashhad, may naiulat na sandatahang nagsuot ng maskara upang hindi makilala sa CCTV.
takot na baka gamitin iyon ng dayuhan laban sa kanila. Ang karaniwang debriefing room ay napalitan ng mga kwartong kakikitaan ng mabibigat na buntong hininga at palitan ng mga boses na halos pabulong. Kanino tayo maniniwala? Tanong ng isang major habang nakatuon sa nakalak na pinto. Walang nakasagot. Kasabay nito'y binibilisan ni Khamenei ang paghahanap ng panibagong chief. Dalawang pangalan ang sinuri ng kanyang konseho, si Brigadier General Reza Naqvi, dating pinuno ng Basij, at si Major General Abdolrahim Musavi, hepe ng Regular Army. Subalit mula sa gabing lumabas ang shortlist, nag-ulap na ang ilang network ng international journalist na nakita si Naqvi sa isang convoy na lihim umanong nilisan ang Tehran. Hudyat na maaaring siya ang kandidato. Kinaumagahan, rumesponde ang Israeli media sa pamamagitan ng pahapyaw na pahayag na handa ang anumang destabilizing strike. Wari nag-uumpisa pa lamang si Naqvi ay nakatutok na agad sa kanya ang baril ng IDF. Nagiging paulit-ulit ang nakababahalang siklo. Magtatalaga si Khamenei, maglalabas ng statement ang IDF o Mossad at manginginig muli ang seguridad. Sa ganitong klima, mahirap na ring makahanap ng opisyal na may lakas loob na tanggapin ang papel ni Shadmani. Kaya ang ilan ay nagkuhubling nagyayabang na busog sila sa misyon. Subalit off-record ay naghahanap ng paraan upang maipadala sa mas ligtas na post sa Syrian frontier. Kung tatanggapin ko ang pwesto, itatali ko sa leeg ko ang isang nakasinding bomba. Biro seryoso ni Colonel Farid Dashti sa kapwa opisyal habang nagkakape sa isang bunker malapit sa Qom. Sa loob ng Lavizan bunker, sinasabing ipinatawag ni Khamenei ang natitirang Core Council at pinag-aralan nila ang posibilidad na magbalik sa konseptong distributed command. Ibig sabihin, imbes na isang central figure ang magsisilbing punong abala, hahatiin nila ang obligasyon sa 3 o 4 na brigadir upang mahirapan ng Israel sa pag-target. Gayunman, pinangambahan ng ilan na lalo lamang itong makalilito sa linya ng utos. Hahatiin natin ang ulo ng sistema, wika raw ng Supreme Leader sa Pastu Interpreter na naroon. Ngunit siguraduhin nating hindi mahahapi ang diwa. Sa labas ng silid, may narinig na magaan na tawa ng kawal. Hindi malinaw kung dahil ba sa kumpiyansa o sa pagod sa paulit-ulit na pagpapanggap na matatag. Sa puntong ito, hataw na ang internal propaganda machine ng Estado. Naglabas ang ERIB Television ng dokumentaryo tungkol sa katatagan ng Islamikong Revolusyon. Pinutakte ng mga klip ni Khamenei noong dekada 90 na tinatawag ang bansa na matibay na kuta. Gayunpaman, kahit ang karaniwang mamamayan ay nakakapuna ng pagbabago. Sa social media, may kumakalat na meme na nagpapakita ng silhouette ni Khamenei sa loob ng kulob na bunker. May caption na, "Kung hindi ka makikita, hindi ka rin ba leader?" Lalo lamang nitong pinalalalim ang tanong, sino pa ba ang tunay na namumuno habang ang pinuno ay nakatago? Isang tagapayo mula sa Ministry of Culture ang nag-ulat na naging agresibo na ang censorship board sa pagtanggal ng mga balitang may kinalaman sa bunker o sa kalidad ng huling video ng Ayatollah. Ngunit sa digital age, imposible nang isalang ang bawat usap-usapan. Isang mapanuyang post ang nag-viral. Kapag pixilated ang lider, pixilated din ba ang utos? Kasunod nito, sunod-sunod ang account suspensions. Subalit parang hydra, kapag may pinutol na ulo ay may 2 pang susulpot. Sa gitna ng kaguluhan, nakikipag-usap si Khamenei sa kaniyang natitirang inner circle sa pamamagitan ng encrypted landlines at runner couriers na inuulat na sumasabog ang cellphone matapos maihatid ang mensahe para walang matanggang datos. Napag-alaman ng intelligence community sa labas na may mga pagkakataong 2 oras ang delay bago makarating ang isang utos sa frontline commanders. Dahilan upang mas lalo silang madihado sa mabilis na tempo ng Israeli air campaign. Napakasakit pakinggan, ngunit ang realidad ay nakalulugmok. Pabulong na sagot ng isang field commander nang tanungin ng reporter ng isang Turkish outlet kung paano sila nagko-coordinate ngayon.
Habang tumatagal ang pagratatat ng mga bomba at lumalalim ang pagkakahukay ni Khamenei sa lupa, lalong nabubunyag ang pangkalahatang larawan, isang pamunuang nanginginig at isang hukbong naliligaw. Bawat bagong pangalang ihahain bilang posibleng kapalit ni Shadmani ay mistulang inilalagay sa electronic crosshair ng IDF. Bawat oras na lilipas na hindi makapili ng permanenteng chief ay karagdagang oras na masasayang para magreorganisa. Samantala, sa labas ng mga reinforced steel door ng Lavizan, patuloy na bumubulusok ang kumpiyansa ng sambayanang Iranian at marahil tuluyan ng kumikitid ang panahon ni Khamenei upang pigilan ang kumpletong pagkadurog ng kanyang mismong hukbo. Habang patuloy ang mga airstrike ng Israel sa ilalim ng Operation Rising Lion, unti-unting lumalawak ang epekto nito hindi lamang sa loob ng Iran kundi sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan at sa pandaigdigang entablado. Ang estratehiya ng Israel ay tila hindi lamang nakatuon sa pagbuwag ng military leadership kundi pati na rin sa pagpuwersa ng sistematikong pagguho ng rehimen ni Ayatollah Ali Khamenei. At sa gitna ng krisis, isang tanong ang unti-unting lumilitaw sa mga diplomatic chambers ng mundo. Handa na nga ba ang Israel at marahil ang Estados Unidos na patumbahin ang pinuno ng Islamic Republic? Sa isang artikulo ng CBS News noong Hunyo 17, binigyang diin na hindi pa isinasantabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang posibilidad ng direktang pagtarget kay Khamenei. Sa isang pahayag na mabigatang mensahe, sinabi niyang, "Our fight is not against the Iranian people. Our fight is against the murderous Islamic regime." Tila isang hamong pampolitika at militar ang ibinato niya, hindi lamang sa Iran kundi sa buong mundo. Kasunod ng mga pambobomba sa command center sa Tehran, ipinarating ni Netanyahu na ang pag-aalis kay Khamenei ay maaaring maging solusyon sa tinatawag niyang forever war na pilit na pinaiikot ng rehimen ng Iran. Sa isang panayam sa ABC News, tinanong si Netanyahu kung naniniwala siyang ang pagpapatumba kay Khamenei ay magpapalala o magwawakas sa digmaan. No, ang tuwiran niyang sagot. If anything, it would end the fight. Ipinunto niya ang halos kalahating siglo ng kaguluhan sa rehiyon, tang mga pag-atake sa Aramco oil fields sa Saudi Arabia, ang mga suportang pangterorismo ng Iran, at ang papalapit na banta ng nuclear armament. Ayon sa kanya, ang pagpapatumba sa Supreme Leader ay hindi lamang aksyong militar, kundi isang moral na hakbang upang watasan ang tinatawag niyang forces of evil. Ngunit hindi lamang si Netanyahu ang nagpapahayag ng kagustuhang mapabagsak si Khamenei. Sa parehong araw ng pagpanaw ni Shadmani, naglabas si dating US President Donald Trump ng mensahe sa Truth Social. "We know exactly where the so-called Supreme Leader is hiding. He is an easy target but is safe there, at least not for now." Isang banta na puno ng pagkakakubli ngunit malinaw sa intensyon. Tinukoy niya rin ang pangamba ng Amerika na tamaan ng mga misail o maipit sa sigalot, ngunit tinapos ang pahayag sa babala. "Our patience is wearing thin." Habang pinoposisyon ni Netanyahu ang Israel bilang tagapagtanggol laban sa lumalakas na banta ng Iran, sinisikap din niyang hilahin ang Estados Unidos upang maging aktibong katuwang. Ayon sa kanya, ang laban ng Israel ay hindi lamang laban ng kanilang bansa kundi ng buong kanluran. "They chant death to Israel, death to America," sabi niya. "We're simply on their way." Binuksan din niya ang usapin ng paggamit ng mga bunker-busting bombs gaya ng GBU-57, isang 14 na toneladang bomba na kayang sirain kahit ang mga pasilidad tulad ng Fordo na nakabaon sa ilalim ng bundok. Ang ganitong armas ay eksklusibong payang dalhin ng B-2 stealth bomber ng Amerika, kaya't malinaw ang hinihinging suporta mula sa Washington. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa ideyang ito. Sa isang pagpupulong ng Group of 7 Nations, tahasang tinuligsa ni French President Emmanuel Macron ang anumang plano para sa military-led regime change sa Iran. Ayon sa kanya, "The biggest mistake today is to seek regime change in Iran through military means, because that would lead to chaos." Binigyang halimbawa niya ang mga naganap sa Iraq noong 2003 at sa Libya noong nakaraang dekada.
Dalawang bansang nawalan ng lider sa pamamagitan ng puwersa na nauwi sa dekada ng kaguluhan at karahasan. Kung mapapatay si Khamenei, aniya, posibleng pumasok sa kapangyarihan ang mas radikal pang mga elemento mula sa IRGC o mula sa hanay ng mga hardliner generals. Sabay ng babala ni Macron ay ang mas mahigpit pang tono mula sa Moscow. Sa isang panayam ng Sky News kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, malinaw ang mensahe. Regime change in Iran is unimaginable. It should be unacceptable. Even talking about that should be unacceptable to everyone. Binigyang diin ni Peskov na ang kamatayan ni Khamenei sa kamay ng Israel o ng Estados Unidos ay magbubukas ng posibilidad na magpakita ang Russia ng negatibong reaksyon, isang pahapyaw na banta na maaaring magsangkot ng direktang aksyon mula sa kanilang panig. Ang tanong ngayon, gaano kalayo ang kayang gawin ng Israel? Bagamat posibleng alam na nila kung nasaan si Khamenei, pinipili pa rin ng IDF na durugin muna ang kanyang buong estruktura. Mula sa mga generals hanggang sa mga nuclear scientists. Halos 500 military personnel at scientist ang napaulat na napatay sa loob lamang ng isang linggo, ayon sa ulat ng Sky News. Tinarget din ang mga sentro ng pagpayaman ng uranium gaya ng Natanz at Fordo. Ayon sa International Atomic Energy Agency, halos wasak na ang mga centrifuge sa Natanz, bagay na nagpapabagal o tuluyang nagpapahinto sa kakayahan ng Iran na gumawa ng sandatang nuklear. Israel is destroying the brain, ani ng isang Western intelligence analyst. They don't need to decapitate yet because the nervous system is already dead. Ngunit sa loob ng Iran, kabaligtaran ang tanawin. Habang wala pa ring pinapatay na supreme leader, ang kanyang kawalan sa publiko, ang mga pixelated niyang talumpati at ang patuloy na kawalan ng kakayahang magtalaga ng lider ay nagsisilbing senyas sa kanyang bayan na maaaring panahon na para sila ang magpabagsak sa rehimen. Let the Iranian people finish the job. Ito ang sinasabing pananaw ngayon ni Netanyahu. Para sa kanya, mas epektibo kung ang mismong mga mamamayan ng Iran ang siyang mag-aalsa laban sa lideratong kumikitil sa kanilang kinabukasan. Ito ay hindi lamang propaganda. Isa itong estratehiya na binubuo ng tahimik ngunit sabayang pagsabog ng takot, impormasyon at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabilang panig ng daigdig, may mga analis na naniniwalang hindi dapat ipagpalagay na ang kamatayan ni Khamenei ay hahantong sa demokrasya o kapayapaan. Ayon sa The Bulwark, kung mapapatay si Khamenei, walang malinaw na tagapagmana na may sapat na impluensya upang palitan siya. Iran's greatest survival crisis will come not from the bombs, but from the vacuum left behind. Ayon sa kanilang ulat, isang pamahalaang walang ulo ay maaaring makuha ng mga mas radikal na puwersa at mas lalo pang magpalala sa tensyon. Sa ngayon, tanging dalawang bagay ang tiyak. Una, patuloy ang operasyon ng Israel para tanggalin ang bawat haligi ng militar at gobyerno ng Iran. At pangalawa, habang hindi pa binubunot ang ulo ng rehimen, unti-unti namang pinapantay ang lahat ng sumusuporta rito. Ang huling tanong ay hindi na kung sino ang susunod, kundi kung sino ang maglalakas loob na sumuporta sa isang lider na hindi na makalabas ng bunker. At kapag dumating ang oras na iyon, maaring wala nang natitirang sapat na lakas sa loob ng Iran upang labanan ang susunod na bagyong paparating.